Hi! Magandang hapon. Grabe, sobrang lamig dito sa Madrid. At ang klima dito ay parang crazy, no? Hindi natin siya maintindihan. Grabe, uulan, araw, ganyan. Sa video na to, pag-uusapan natin yung mga bansa na kalimitan yun yung pinupuntahan ng ating mga kababayan, mga OFW na Pilipino. Tingnan natin kung meron ng Spain dito sa 10 bansa na pinakamaraming pinupuntahan ng mga Pilipino. Welcome to my channel, Nathaniel Travels. Pa-subscribe naman sa aking channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Ayan. Ang number 1 po na bansa na pinupuntahan ng ating mga kababayan ay ang bansang Saudi Arabia. Ayan. Sila po ang number 1. Bakit kaya? Ayan. Tingnan natin. According sa ating research, ang Saudi Arabia ay isa sa mga pangunahing destinasyon ng mga kapwa natin OFW dahil sa mga oportunidad sa sektor ng construction, kalusugan at serbisyo. Sa totoo lang, marami akong kakilala, lalo na sa kalusugan. Marami tayong mga Pinoy nurses na nandun sa Saudi Arabia at kahit sa mga construction companies. Ayan. Ang sabi ba dito, maraming Pilipino ang nagtatrabaho bilang mga inhinyero, nurse, guro at mga domestic helper or mga household service workers. Mataas ang demand para sa mga manggagawang Pilipino at may magandang benepisyo at mataas na sahod. Nag-agree ako doon kasi marami akong kilala na nagtatrabaho sa Saudi Arabia at yun nga talaga ang kanilang testimonial na mataas ang sahod. Kahit na minsan meron tayong naririnig na parang mga unfortunate circumstances, no? Para sa mga domestic helper, pero para sa mga skilled workers, sa tingin ko, maganda pa rin destinasyon ang Saudi Arabia. Ayan. Ang number 2, ano kaya ang number 2? Spain kaya? Tingnan natin. Ang number 2 is United Arab Emirates. Yes. Ang UAE, particular ang Dubai at Abu Dhabi ay may mabilis na ekonomiya at maraming oportunidad sa sektor ng real estate, kalusugan, teknolohiya at serbisyo. Napakadami pong Pilipino talaga sa Dubai, no? Kasi yun yung pinaka-main nila na airport. Nung nakapunta tayo doon, paglapag na namin doon sa airport ng Dubai, talagang kahit sa airport pa lang ang dami ng Pilipino. Tapos pagsasakay ka ng kanilang mga metro or mga train station, sobrang daming Pilipino. Kaya nakakaloka, para kang nasa Pilipinas. Ayan. So ang sabi pa dito, sa UAE, bukod sa mataas na sahod, walang buwis sa sahod sa UAE, kahit malaking benepisyo ito para sa mga OFW. Wow! Totoo ba yan? Meron ba tayong mga viewers dyan na nag-work sa Dubai or sa Abu Dhabi? Paki-comment naman kung walang buwis or tax ang mga sahod dyan. Tax-free pala. Hindi ko to alam, no? Testimonial naman dyan, mga kabayan natin na nasa UAE. Ang pangatlo po, number 3 is Qatar. Nag-agree ba kayo dyan? Marami din akong kilala na nasa Qatar, nasa Doha sila. Bakit nga kaya maraming Pilipino ang nasa Qatar? Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Qatar dahil sa mabilis na pagunlad ng bansa, lalo na sa mga proyektong pang-infrastruktura at paghahanda para sa mga international na kaganapan. Halimbawa po dyan ang FIFA World Cup 2022. Ito po ang nangyari dati, no? Ang mga sektor ng konstruksyon, kalusugan at serbisyo ay may mataas na demand para sa mga Pilipino manggagawa. I heard good news po talaga sa mga OFW natin na nasa Doha, na nasa Qatar. Maganda daw, no? Nasa Middle East siya, pero iba yung kalakaran doon. Tama ba ako? Comment naman kayo, mga kababayan natin, viewers natin na nasa Qatar. Ayan. Ang pang-apat po ay Kuwait. Sa totoo lang, meron akong tita na nag-work sa Kuwait at sobrang tagal niya doon. Kahit may mga nababalitaan tayo na parang hindi magandang nangyayari sa Kuwait, pero nandun pa din sila lumalaban. Ayan, lumalaban para sa bayan. Bakit nga maraming Pilipino sa Kuwait? Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Kuwait bilang mga domestic helpers, nurse, guro at mga manggagawa sa sektor ng konstruksyon. Ang mataas na sahod at magandang mga benepisyo tulad ng libreng tirahan at pagkain ay may mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho dito. Sa mga kababayan na nasa Kuwait, libre po ba ang tirahan nyo at ang pagkain? Comment naman, we need testimony. Pero yun nga, yung pinsan ko at saka yung tita ko is matagal na sila doon. Like more than 10 years na. So sa tingin ko maganda rin po ang bansang Kuwait. Ayan. Number 5 sa ating listahan ay ang bansang Singapore. Sobrang lapit lang niya sa Pilipinas at talaga namang malapit lang siyang puntahan. Parang pakiramdam ko hindi ka maho-homesick. Sa Singapore kasi parang 2 hours lang makakabalik ka na ng Pilipinas. Agad-agad, ganun po, no? So bakit nga ba maraming Pilipino ang nasa Singapore? Actually, marami akong classmates, kakilala, friends na nasa bansang Singapore.
At kung magta-travel kayo dun sa Singapore, talagang marami kayong makakasalubong na mga Pilipino na nandoon na sa Singapore. Yung iba nga nakapangasawa na sa Singapore, okay? So ang Singapore ay isa sa mga pinakamagandang bansa para sa mga OFW dahil sa mataas na sahod, magandang kalusugan at edukasyon at matatag na ekonomiya. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho bilang mga kasambahay, guro, nurse at sa mga sektor ng teknolohiya at serbisyo. Most lang kilala ko na nasa Singapore is mga ano talaga sila, OFW or domestic helper. Ayan, maganda. Ang alam ko kasi pag tumatagal ang ating mga OFW sa isang bansa, ibig sabihin po nun maganda. Okay? Number 6, Hong Kong. Bakit nandiyan ang mga Pilipino sa Hong Kong? Hong Kong ay isa sa mga paboritong destinasyon ng mga Pilipino na naghanap ng trabaho lalo na sa sektor ng domestic work. Bukod dito, maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa mga restaurant, hotel at bilang mga guro. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagiging magalang, masipag at tapat. Kaya't madalas silang hinahanap ng mga employers sa Hong Kong. Tama ba yon? Comment naman sa ating comment section. Pero karamihan ng mga kilala ko na sa Hong Kong, mga domestic helper talaga sila. Siguro kasi dahil parang kukunti yung ang tawag dito, parang may gap, no, sa needs at saka sa supply ng domestic helper. Kasi siguro mostly ng mga Hong Kongers is nasa office or na skilled workers. So, yung mga gawahing bahay hindi na nila nagagawa kaya naghanap po sila ng mga bansa na pwedeng mag-supply ng domestic helper, which is Pilipinas nga po ang isa rito. Pero sa totoo lang, hindi lang Pilipinas usually ang pinanggagalingan ng mga domestic helpers. Yes, marami din po ang galing sa halimbawa Vietnam or sa Indonesia at sa mga African countries. Okay? Number 7, ang kapitbahay natin, Taiwan. Bakit nandiyan ang mga Pilipino? Ang Taiwan ay may malakas na industriya sa electronics at manufacturing, kaya't marami Pilipino ang nagtatrabaho sa mga pabrika bilang mga operator, technicians at mga manggagawa sa mga industriya ng teknolohiya. May mga trabaho rin sa sektor ng kalusugan, agrikultura at serbisyo. Mataas ang sahod at maraming benepisyo para sa mga OFW. Mostly naman ang mga kilala ko talaga sa Taiwan ay nag-work sa pabrika or factory, no? Marami silang products actually. Napakaliit lang yung teritoryo ng Taiwan, pero napaka-powerful niya. Yung mga ibang bansa kino-consider siya as country, pero yung iba hindi. Pero kung titignan mo siya, pwede na siya maging independent country kasi sobra talagang mayaman siya at talagang progressive ang Taiwan. Number 8, Malaysia. Kapitbahay din lang natin to at isa sa mga bansa na nasa Southeast Asia. Bakit maraming Pilipino sa Malaysia? Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa Malaysia sa sektor ng teknolohiya, serbisyo kalusugan at paggawa. Ayan. Pero yung mga iba kong kilala dito, mga domestic helper din sa Malaysia. Ayan. Ano bang pera dyan sa Malaysia? Ringgit ba? Paki-comment naman. Okay? So, ang Malaysia ay may malaking industriya sa agrikultura at turismo, kaya't maraming trabaho para sa mga ito. Bukod pa rito, mayroong malaking komunidad ng mga Pilipino na nagsisilbing suporta sa isa't isa. Parang may mga alam din ako na mga Pilipino na nag-work sa mga restaurant kasi ang dami talagang tourists na pumupunta sa Malaysia every year. Ayan. Nung pumunta nga tayo dyan, ang binisita natin yung sa Malaysia ay ang Twin Towers at saka yung Batu Caves. Ayan. Sobrang daming turista talaga. Number 9, sa maniwalat kahit hindi, United States of America. Akala ko nga number 1 to eh. Bakit nandiyan ang mga Pilipino sa United States of America or America? Ang Estados Unidos ay isang pangunahing destinasyon para sa mga Pilipino dahil sa malawak na oportunidad sa trabaho sa sektor ng kalusugan, edukasyon, teknolohiya at serbisyo. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang mataas na antas ng edukasyon at kasayanan sa trabaho. Kaya't maraming Pilipino ang nagiging matagumpay sa kanilang mga profession sa Amerika. Sa Amerika, marami akong kilala na even skilled workers like nurse. Tapos, pag tumagal ka doon, magkakaroon ka ng opportunity para makakuha ng hindi lang green card, pati ng nationality or citizenship. Yes, marami akong kilala dyan sa United States of America. So, marami tayong kilala dyan na nakahanap ng farm, ng trabaho, nag-study sila doon. Pero madami talagang mga magagaling na Pilipino na talagang nakakakuha ng green card at saka ng nationality. At yung ibang bansa kasi walang opportunity para makakuha ng nationality. Pero at least sa US, kung may pasama yung mga requirements nila,
magkakaroon ka talaga ng nationality dyan at marami akong kakilala ng mga nakatira na doon sa US tapos nagpe-petition sila ng kanilang mga kamag-anak. Number 10, Canada. Bakit marami mga Pilipino sa Canada? Ang Canada po ay isang bansa na may maluwag na immigration policies para sa mga skilled workers. Kaya maraming Pilipino po ang nagtatrabaho or nakakapunta sa Canada upang magtrabaho. Totoo po yan, no? Parang sa dinami-dami ng mga friends ko talaga, hindi ko alam kung bakit sila sa Canada. Tapos family kasi, so ang daming nakapunta. So marami sa kanila ang nagtatrabaho bilang mga nurse, inhinyero, guro, at sa mga sektor ng kalusugan at teknolohiya. May magandang kalidad ng buhay at mga benepisyo sa kalusugan at edukasyon sa Canada, kaya't isa sa ito sa mga paboritong destination ng ating mga kababayang mga OFW. Ayan. So yan po yung ating list, top 10 na may pinakamaraming OFW, ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Unfortunately, wala man lang nag-top 10 sa Europe. Mahirap din po kasi pumasok sa Europe. So sadly, hindi po kasama ang Spain. May mga Pilipino po dito, mga community, may mga iba't ibang community po dito pero hindi po siya ganun kadami. Ayan. Kung meron kang katanungan, you can go to our comment section. Please hit the thumbs up button for this video. Don't forget to share. And most importantly, subscribe sa aking channel. Ako po si Nathaniel. Maraming salamat from Madrid. Hasta luego. Bye po!